Para nga sa baon ni Ponyong sa school at breakfast niya, gumawa pala ako nitong pancake dito sa waffle maker namin. Same process, nilalagyan ko siya ng margarine or butter para hindi rin didikit at madali lang din hugasan itong waffle maker. Hindi naman ganun kahirap hugasan itong waffle maker kasi nahuhugasan ko naman siya at binabrush ko rin yung mga gilid-gilid para hindi rin maiwanan ng dumi at hindi rin talaga siya agad masira. Balik tayo dito sa niluluto ko. Si Ponyong pala nag-request nito. Sabi niya, dito sa yellow waffle maker daw ako magluto ng pancake na babaunin niya sa school. Nakakatuwa nga kasi si Ponyong na mismo nagre-request ng babaunin niya at thankful ako doon, nasasabi niya na yung mga gusto niya. Kasama na rin pala yung baon ng asawa ko dito sa niluluto kong waffle. Kaya yung iba may cheese, yung iba naman wala kasi kay Ponyong yung walang cheese. After ko nga magluto, aasikasuhin ko na yung baon ni Ponyong at aasikasuhin ko na rin yung babaunin ng asawa ko para meron siyang breakfast. Ang aga nga gumising ni Ponyong kaya hirap na hirap talaga ako mag-video kasi nanggugulo talaga si Ponyong. Mas marami nga talaga akong nagagawa kapag tulog pa si Ponyong. Nakakapaglaban na, nakakagawa na ng baon nila at nakakapagluto ng breakfast namin. After ko nga magluto ng pancake, ready na para maggawa naman ng baon ni Ponyong. Pagkatapos nga nito, paliliguan ko na siya. Ganito na naman ang routine namin araw-araw. Iba pa yung therapy niya, kaya talagang medyo pagod din, pero kinakaya para sa anak natin. So, ayun lang muna sa ngayon. Salamat sa lahat ng nanood. God bless.